Magandang araw po. Halina't samahan niyo akong tuklasin kung paano naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang aking komunidad sa bayan ng Giwan sa rehiyon ng Silangang Samar. Ang bayan ng Giwan ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Gulpo ng Leyte at sa silangang bahagi ng Dagat Pasipiko. Ito ay pangalawang klase ng munisipalidad sa probinsya ng Silangang Samar. Binubuo ng 52,991 katao ayon sa 2015 senso. Marso 16, 1521, ang pagtuklas ni Ferdinand Magellan sa bansang Pilipinas. Homonhon, Giwan, Silangang Samar. Ito ang lugar na kung saan si Ferdinand Magellan at ang kanyang mga kasamang kawalulan ng mga barkong Trinidad, Concepcion at Victoria ay dumaong upang kumuha ng inuming tubig at magpahinga ng 8 araw pagkatapos ng taong paglalakbay sa karagatan. Sila ay maayos at masayang inasikaso ng mga katutubong nanirahan sa isla ng Homonhon. Ang bagong muka ng lugar kung saan lumapag si Ferdinand Magellan sa Sitio Cantilado, Barangay Pagbabangnan, Homonhon, Giwan, Silangang Samar. Lugar kung saan ang mga mag-aaral ng Homonhon National High School at ang mga mamamayan na nakatira sa isla ng Homonhon ay pinagdiwang noong Marso 16, 2019. Ang ika-498 na pagkalapag ni Ferdinand Magellan simula noong Marso 16, 1521 sa pamamagitan ng pagsasadula ay kanilang ipinakita kung paano nabighani at humanga ang dayuhan sa kanilang lugar. Ikalawang digmaang pandaigdig na paliparan Giwan, Silangang Samar. Matatagpuan sa munisipalidad o bayan ng Giwan, Silangang Samar. Ito ay paliparan na ginawa ng bansang Amerika noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinakita nito na ang bansang Amerika ay malakas at makapangyarihan. Nilupig nila ang bansang Hapon upang makalaya ang bansang Pilipinas. Ang bagong muka ng makasaysayang paliparan noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Giwan, Silangang Samar.
Sa kasalukuyan, ang paliparan ng Giwan ay ginagamit bilang pangunahing daungan ng panghimpapawid na sasakyan na nag-aabot ng tulong sa mga karatig bayan na nasalanta ng mga sakuna. Ito ay napakalaki at napakaluwang na paliparan sa rehiyon ng Silangang Samar. Taong 1944, itinayo ang pinakamalaking base ng militar sa rehiyong Pasipiko noong ikalawang digmaang pandaigdig. Matatagpuan sa Barangay Ngolos, Isla ng Kalikoan, Giwan, Silangang Samar. Ang pangunahing misyon ay alisin ang lugar ng puwersa ng kalaban at siguraduhing walang hadlang sa kanilang pagsalakay. Ang mga kawal ay nagpamalas ng kanilang katapangan at katapatan sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Layunin nilang matulungan na maging maayos ang lugar na kanilang nabawi mula sa mga kalaban. Ang bagong muka ng US Naval Supply Depot o Base Militar noong Nobyembre 8, 2019. Nalathala sa pahayagan ng Daily Tribune ang bayan ng Giwan, Silangang Samar ay ginunita ang pagsalakay sa suluan. Isang pangyayari na nagsimula noong labanan sa Golpo ng Leyte. Noong 1944, ito ay nagpapaalala ng paglupig ng bansang Amerika sa imperial na puwersa ng Hapon upang makalaya ang Pilipinas mula sa kapangyarihan at pangangalaga ng bansang Hapon. Ka-16 na siglo ng simbahan ng Giwan o Immaculate Conception Church. Ang istruktura ng simbahan ay itinayo ng mga Heswita sa hugis na krus sa pamumuno ni Padre Manuel Valverde at Padre Pedro Monasterio taong 1844 at ang kampanaryo ng simbahan ay ginawa noong taong 1854. Noong Nobyembre 8, 2013, ito ay nasalanta ng bagyong Yolanda. Ang bubong at harapan ng simbahan ay nasira, ngunit ang batong pader, sahig at pangunahing palapag ay hindi nasira. Noong taong 2016, ang National Museum of the Philippines ay naglaan ng 112 milyong piso
upang muling itayo at isaayos ang simbahan. Ang pondo ay nadagdagan ng 300,000 dolyar mula sa donasyon ng bansang Amerika mula sa pondo ng pangangalaga ng kultura. Mga kilalang pagdiriwang sa bayan ng Giwan. Karayapan Festival. Karayapan ay isang waray-waray na katutubong salita na ang ibig sabihin ay para sa lahat o para sa pamayanan. Ang pagdiriwang ng karayapan ay isang makulay na paggunita sa paraan ng pamumuhay noon. Ipinakikita nito na may saya mula sa biyaya ng kalikasan, yamang dagat, yamang lupa at kulay berdeng kagubatan. Ang mga taong naninirahan dito, ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa ating pinagpalang Birheng Maria. Ang pagdiriwang ay may mga tampok na parada ng sayawan o street dancing parade na nagaganap tuwing Disyembre upang gunitain ang Immaculada Conception, ang pinakamalaking piyesta ng taon. Lawood Festival. Ang salitang lawod ay nangangahulugan ng salitang marino o mandaragat. Ang pagdiriwang ng lawod ay inaalay sa parokya ng Mahal na Birheng Maria, ang patron ng bayan ng Giwan. Makukulay at kaakit-akit ang kasuotan ng mga mananayaw na nagpapakita ng iba't ibang pamamaraan ng pangingisda. Mga kilalang sagisag sa bayan ng Giwan. Logo ng bayan ng Giwan. Simbolo na ang bayan ng Giwan ay binubuo ng mga kumpol na isla. Ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang produkto ay yamang dagat. Ang malalaki at kakaibang yamang dagat ang mga makikita sa mga isla ng Giwan. Ang munisipyo ng Giwan ay ang nangangalaga sa 60 barangay na nasasakupan nito na may populasyong 52,991 na katao. Maituturing na pangalawang antas ng klase ng pamumuhay ang bayan ng Giwan. Ang plaza ay ginagamit sa pagdiriwang ng taunang paggunita sa piyesta at sa
parokya ng Mahal na Birheng Maria, ang patron ng bayan ng Giwan. Ang mga mamamayan ay depoto sa pagunita kung saan sila ay naghahanda ng parada ng sayaw na may makukulay na kasuotan. Giwan Church o Immaculate Conception Parish na nagpapakita ng kadakilaan ng Mahal na Birheng Maria. Ang simbahan ng Sulangan ay kilala din bilang Dambana ng San Antonio de Padua, patron ng mapaghimala. Maraming salamat po sa pagsama sa akin na talakayin ang aking komunidad sa bayan ng Giwan, Silangang Samar. Ako po si David Gabriel P. Odon, nag-uulat.